Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nanghihina na nga itong si Bonjing na ito. Dahil nga rito ay talagang isiniwalat niya na rin ang malagim nga na utos nga ni Kuting ng Norte sa kanya nung siya pa ay malakas. Ngayon nga raw ay ayon nga sa naging salaysay ni Bonjing na ito ay talagang sobrang nagsisisi na siya dahil hindi niya lubos akalain na hindi pala magagamot ng pera ang kanyang karma or sakit. Dito nga natin mapapatunayan na talagang nasa huli ang pagsisisi sa kanila dahil ang alam nila ay talagang mabubuhay sila sa limpak-limpak na salapi kung tinamaan na nga sila ng karma. Dito nga nagulat ang mga otoridad kung paano nga ibunyag at isiwalat nga ni Bonjing ang malagim na inuutos pala ni Kuting ng Norte nung siya pa ay malakas. Ngayon nga ay talagang kontra itong si Kuting ng Norte at sinasabi na walang kinalaman ito sa kaso nga ni Bonjing at hindi niya nga raw ito inutusan at wala nga raw siyang ginagawang masama. Ayon kay Kuting ng Norte ay gumagawa na lamang itong si Bonjing ng kwento nang sa ganoon ay bumagsak rin si Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Maganda yung country na to. Anyway, ayan. Okay. So, rarampa kami ngayon. Alam niyo naman kami kung sino na lang ang humihila sa amin. Right? So, gusto kong pasalamatan ang aming host. Dalawang host actually. Nag-travel kami from The Hague to Germany. Right? Tama ba? Germany. So, from Hague, we traveled like almost more than 3 hours. Then, natulog kami kila MJ, ate Palangga. Okay, madam, thank you so much. Dahil talagang ang hospitality ng Pilipino, tatak Pilipino, ay bonggang-bongga kasi bongga ng alindog ko today. O, diba? So, natulog kami doon. Nag-breakfast kami. Ang saya-saya namin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kami. Talagang si ate MJ. Teka, nagpapabati pala siya yung kanyang friend. Pero bigyan ko na lang ng bonggang-bonggang solo kasi wala akong phone, hindi ko makita kung sino yung pinapa-shoutout niya. But anyway, ate MJ, sobrang nag-enjoy po kami dun sa breakfast na hinain mo. First time ko nakatikim ng German sausage. Ang laki, mahaba at masarap. Talagang, pero masarap yung sausage nila, di ba? First time ko nakatikim. So, sana matikman nyo rin yung German sausage. Para one day, yun ang masabi nyo kung ano yung lasa ng, oh, look. Oh, ayan. Ayan. Ano ba yun? Lake. This is lake, di ba? Ano to? River. Okay. River pala. So, hindi natin ma-distinguish ang river and lake. Alright. So, I'm so excited for June 14 dahil meron tayong kalayaan para kay PRD. So, mga palangga, ang alindog natin today ay fresh na fresh. Dapat everyday ay fresh. Kahit tayo ay walang tulog. So, ang tulog namin, ang tulog ko siguro mga walang 2 hours. Mga 1.5 hours. Yeah. Kasi, gumagawa ako ng letter for 4 hour, hindi ko na lang babanggitin. Sa ating mga guest, gumagawa ako ng letter para maging masaya tayo sa June 14. Nakatulugan ko na. So, bumagsak na yung phone. Ayun, tulog ang lola nyo. Okay. Ang tabasahin muna natin. Magpala tayo ng salamin. Kasi alam nyo naman, malabo na mata. Malabo na mata sa pakikipaglaban. Alright, tignan natin ang ating alindog ng Okay, now nababasa ko na kayo. Angelita Formentos from Bulacan. I love you. Okay. DW Lingayen. That's chocolate seems to be one of the best there. Yeah, I think ang dami nagbibigay ng mga chocolates. And thank you so much. Ay, nakita yung borlog doon, no? Ayan, no? Ay, tika na, pakita natin to. Ayan yung view natin ngayon.
Okay. Mary Maureen from Dubai. Thank you so much. Ay, hindi na maganda yung view. Teka lang. Tignan natin. Alright. So, mga palangga, ito yung mga eksena namin. Okay. Tignan natin ito. Saan punta? Nasa Zurich po kami. Nasa Switzerland kami. So, magkikita kami ni Attorney Vic Rodriguez. At, yeah, magbalik po na ako sa pasasalamat. Maraming salamat kay MJ. Siya ay supporter ni Pangulong Duterte ni Spokes Harry at matagal na siyang nagsusupport dito sa DDS ng Europe. Okay? Maisog DDS ng Europe. Okay? So, thank you so much. Si Karen Wintmore, thank you. Ayan, may pangkape na tayo. Bibili tayo ng coffee. Bibili tayo ng coffee mamaya. Actually, mag-stop over kami. Sino pa pasasalamatan natin? Si Ate Beth or si Madam Beth. Thank you so much, Ate Beth. Enjoy sa pagmamahal sa amin kagabi. Kumain kami dito sa Zurich sa kanilang restaurant. Sobrang cute na restaurant. Hindi siya ganun kalaki. Ang sabi nga niya, turo-turo, Maharlika, Spokes Harry Roque, pasensya na kayo. Dito sa aming turo-turo, ganyan-ganyan. Ang pangalan ng turo-turo ay Lilis. I think tinago ko yung Lilis na tama. Sana tama. Ang dali lang. But anyway, pa-promote natin yun. So anyway, highway. So kumain kami sa Lilis. Ang sarap lahat ng pagkain. Dahil gutom na gutom kami from Germany. Namasyal pa kami dito sa mga nag-sightseeing kami. Gutom na gutom. Pinaghandaan kami ng patatim, chicken adobo, ginataang langka, ginataang munggo. Oh my God, grabe ang nakain namin, sobra. Wala nang diet. Bukas na uli ang diet. So, Ate Beth, thank you so much. Ate Elizabeth at si Joy na nag-asikaso sa amin. Sobra po nakakataba ng puso ang ating mga kababayan. Siya din yung binastos doon sa The Hague. Alam nyo, sa totoo lang, I'm very emotional, no? Sa dami kong narinig na kwento ng ating mga kababayan dito sa Europa na talagang nag-effort para magpakita ng suporta sa pamilyang Duterte at sa bansang Pilipinas. Si Ate Beth, sila yung grupo nila na they spend money and effort para sa selebrasyon ni Inday Sara. Then, imagine mo, taga Zurich sila. Kami, lupay-pay na kami, oh. Hindi nga kami tawag dito. Ilang oras kami nagbiyahe? 10 hours, I think. More than 10 hours. Kumbaga yung alindog namin, lupay-pay na. Pero etong mga palangga, OFW, hindi pala sila OFW. Okay, immigrants na dito. Mga citizens na dito. Nagsispend ng time, hindi po para bastusin lang ng mga nag-aangkin ng Hague. Okay? Hindi para bastusin lang ng mga siraulo. Okay? Yun na siguro sabihin natin kasi para may mga saltek. Okay? Huwag natin pangalanan kasi mga hindi naman nila deserve pangalanan. So may nag-email sa akin sino yung nag-email sa akin? Mamaya i-share natin. Si ate, basta ang dami nag-email sa akin na Miss Maharlika, alam nyo, pumunta po kami ng The Hague. Nagtanong lang po ako kung pwede ako mag-donate ng kutsinta, ng mga kakanin. Tapos sinabihan ako ni Chipmunk na, tanga ka ba? Bawal ang donation dito. O kung ayaw mo, hindi basta may mga ganon, bawal daw magbitbit ng ganon-ganon. Pero kung gusto mong bitbit ng kakanin, hindi magbitbit ka. So may mga ganon palang behind store. Ano yun email yun. I will share it to you. So I'm not supposed to say kung sino itong mga taong to. Pero kayo, hindi nyo pag-aari ang Hague. Okay? Ikaw, sige, pangalanan ko na. Total, I'm very, ngayon, I'm very up para pag-usapan ito. So ikaw, Chipmunk, okay? Sabi kasi sino magtawag sa kanya, si Chipmunk, huwag kang umarte na pag-aari nyo yung Netherlands.
Okay? Anyway, hindi ka pa naman citizen, di ba? Estudyante ka lang dito. Hindi ko naman minamaliit. Wag niyo aangkinin ang bansang hindi inyo. Okay? Okay, para klaro na to, last ko na magsasalita about dito kasi Chipanga. Ang laban na ito, Team Alpot versus Family. Dapat ito yung title eh. Team Alpot versus Family. You know what I mean? Kasi mga kababayan, inaatake nila si Spoke Sari Roque. Okay? Dahil dito sa kanilang na-expose kasi yung kanilang kabaliwan, okay? Yung kanilang kasamaang pag-uugali sa pagkakat sa amin. Ikaw, Chipmunk, huwag ka magpanggap na ikaw ay para sa bayan o para sa Duterte. Dong, Mr. Chipmunk, okay? Kumain ka, marami ka pang sakong asin dapat. Kasi mapait eh, asin ay maalat ka eh. Ang kakainin mo para mapantayan mo ang nakikipaglaban sa bayan. Huwag kang mang-ookray. 'Di ba? Hindi na dapat kita papatulan. Pero I think dapat na malaman ng taong bayan na mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at mga binastos nyo dito sa Europa. Ito yung tinirahan namin at marami pa ako nare-receive na email. Wala kayong galang sa mga nakakatanda sa inyo. Akala nyo kung sino kayo dahil nabigyan kayo ng chance na maraming followers and everything. Dahil kay PRRD, hindi kayo naghirap. Okay? Wala kayong pinaghirapan. Tandaan nyo yan. Na dahil kayo ay nauna dito sa dahig. It just so happened na dito kayo nakatira. Sorry nagising ko kayo, folks. Okay. Anyway, nakakagigil kasi yung inyong mga eksena. Giniloloko nyo yung tao. Okay, para sa kaalaman ng lahat, Chipmunk, aminin mo kung sino ang may utos sa'yo. Ganito po kasi mga kababayan ang katotohanan dyan. May mga nagsisend kasi sa akin ng mga clips. Actually, wala akong time panoorin. At yung mga mahabang litanya. Pero may gusto lang akong liwanagin. Okay, ito po ang totoong storya. So, nung dumating ako sa Dahig, the next day, ay pumunta yan si Chipmunk sa bahay ni Spokes. Kasi si Spoke Sari Roque kasi na-advisean ko nga, nainis nga ako dahil sobrang bait siya sa mga tao, sa mga kababayan, very open, lahat ini-entertain niya. Kami na nga nagsasabi, Spokes, dapat hindi ka nag-entertain ng mga tao dito basta-basta sa bahay mo. Kasi hindi natin alam, gusto kang gurgurin ng mga bangag, 'di ba? Gusto kang dukutin. Pumunta ako dito to show support sa mga Duterte at kay Spoke Sari Roque dahil nakita ko itong taong ito na kinakantin ninyo na hindi niya deserve yung ginagawa ninyong pambababoy, pangbabastos. Ang sabi ko kay spokesperson ka ni PRRD, former congressman ka, matalino kang abogado, hindi ka dapat nagpapaapekto or hindi naman siya naapektuhan actually, nagpapatol dito sa mga newbie na akala mo pag-aari nila ang dahig. Kayo, mga jutang genemes kayo, okay? Ang jutang genemes na word deserve ninyo. Yan po si Alvin Chipmunk, niloloko kayo. Okay? Ito, umpisahan natin Alvin, pangalanan na kita. Second day ko sa dahig, pumunta ka sa bahay ni Spokes. Ano ang sabi mo? 'Di ba? Plastic ka. Okay? Sinungaling ka sa pinakasinungaling. Ang sabi mo, hi, Miss Marlica, magsasalita po ba kayo sa event? Okay, nasa table po kami, nagkakape, kasama ko yung mga friends ko. Okay, nandun si Grace, I'm not sure, andun yung, I'm not sure kung nandoon siya, basta kami. Okay, hindi ko lang may mentionin, I'm not sure kasi kung nandoon siya or what. Dahil marami kasi labas-pasok sa bahay ni Spokes. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, okay, Miss Marlica, magsasalita ka ba? Ang sabi ko sa'yo, ako okay lang ako kahit magsalita ako o hindi. So, nung sinabi niya yon sa akin, ang understanding ko is hindi ako included sa program.
'Di ba? Hindi ka naman tanga, no? Para hindi mo malaman. I'm not that stupid like you, mga chipmunks. Di sabi ko, dahil unang-una hindi ko to event. Hindi naman ako pumunta dito para magbida-bidahan. I'm here for the Dutertes, for the Filipino people, and for Attorney Harry Roque. Then, sabi niya, sige, ilagay na lang, sabi niya ganon. Ay, hindi, sabi niya pala, una po kayong magsasalita. Okay, may text siya sa akin. Teka, babasahin ko lang ha. Saan ba siya nag-text sa akin? Facebook ba? Kaya lang nakalag tayo sa sa YouTube, so hindi ko mas makuha yung mensahe. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, sige, Miss Maharlika, mauna kang magsalita. Nagluluto po si Spokes Harry Roque sa kitchen niya during that time na pumunta siya. Kasi si Spokes very busy. So, pinuntahan ko si Spokes. Sabi ko, Spokes, ikaw na unang magsalita sa program. Tapos sabi niya, ha, ikaw na. So parang, bakit sinabi ko kay Spokes na siya dapat ang unang magsalita? Ay, sorry, may na-miss akong point. Pasensya na, kulang ako sa tulog pala. Ito pala, babalikan ko yung sinabi niya na, Miss Maharlika, ikaw ang unang magsasalta. Pero, sana po, bawal po yung bangag-bangag at atakihin si Amy Marcos. Yan ang sinabi mo, jutang ginina ka. Okay? I-recap ko lang dahil baka may makalimutan akong information. Sabi niya, Miss Maharlika, ikaw ang unang magsalita pero hindi pwedeng atakin si Amy at hindi pwede yung bangag-bangag kasi birthday ni Inday Sara. Okay, fine. Hindi ako nag-react. Pero in my heart, sabi ko, may nagko-control, may kumukumpas. Pero never ever kong sinabi kay Spokes Harry Roque yung sinabi ni Chipmunk sa akin. Kasi hindi naman ako gumagawa ng eksena. Kaya nung nasa kitchen si Spokes, sabi ko, Spokes, ikaw na ang unang magsalita. Bakit ko sinasabi kay Spokes na siya ang unang magsalita? Kasi pakikinggan ko yung speech ni Spokes na kung siya ay maglitanya ng bangag-bangag or against sa mga bangag, I will follow. 'Di ba? Aba, magsasalita din ako. Bakit si Spokes nagsasalita? Yun po yung totoong kwento. O, eto na. Then, I think kinabukasan na ba yung event ni birthday ni Inday? 'Di ba? Kinabukasan na. So, nag-event na. Eto na nga. Nag-event na, mga kababayan. So, may mga nagsalita bago sa akin kasi hindi kami on time dumating. Nung nagsalita na ako sa stage, okay? Kung pansinin ninyo, balikan nyo po ang speech ko, napakasimple. Greetings at pasasalamat sa taong bayan. Walang rant ng about bangag-bangag, about kay Amy Marcos, dahil nagpakita po tayo ng respeto sa birthday celebrant. At una, nagpakita tayo ng respeto sa mga organizers dahil hindi ko po event yon. So naintindihan ko, kailangan ko sumunod sa rules. Okay? So wala nang issue yun sa akin. Nagsalita na ako, pasalamat, hanggang sa si Spokes Harry Roque na ang nagsalita. Okay? Nung nagsalita, bago magsalita si Spokes Harry, sabi niya sa akin, halika Maharlika, magbabangag-bangag tayo. Kakanta kami ng bangag-bangag. Ang sabi ko kay Spokes, ha? Kahit i-review niyo po yung video, ha? Sabi ko, wag na, Spokes. Pero hindi alam ni Spokes Roque na sinabihan ako ni Chipmunk na hindi pwedeng kalabanin ang mga Marcos at hindi pwedeng magbangag-bangag. Ganun po ako magbigay ng respeto sa event na hindi ko event. Sabi nga ni Spokes sa akin, ha? Sabi niya parang nagtataka si Harry Roque, si Spokes Harry, bakit ayaw kong samahan siya sa stage para magbangag-bangag? O kumanta ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Hindi ka na, ngayon ka pa ba parang sabi nga ni Spokes, ano ka ba nilalagnat? Bakit ayaw mong sumayaw dun sa stage? So syempre, sinabayan ko si Spokes. Yun na nga po yun, mga kababayan, na nagbangag-bangag kami. Takameta nyo, na witness nyo, na itong mga jutang gini ng mga newbies na akala mo pag-aari ang dahig, sinupress na kami. Ganyan. So ngayon, pinaami ko nga itong mga, marami kasi, alam mo mga kababayan, isang upuan to dapat, pero kung magbablog pa about this, kaya ang ganda-ganda kasi ng view ng Zurich, ini-enjoy ko habang nagrarant ako.
Okay, here's the thing. Nung nakita nyo na doon sa video, nakita nyo naman yun kung paano kami i-cut. So, premeditated po ang pagpawigil sa amin. Kami lang. Exclusive kami. Kaming dalawa lang talaga ni Spokes Harry. Bakit kamo? Si Kong Marcoleta nandoon, nagsalita din laban sa mga bangag. Although hindi ko napakinggan yung mga speech nilang lahat, I believe si Baste, lalo na si Baste, talagang inano niya yung mga Marcos. Ayaw niya na sa mga Marcos. 'Di ba? So, hindi ako makapag-react doon sa ibang mga nag-speech kasi hindi ko talaga narinig. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Okay? So maraming mga volunteers na kinakausap namin dito na mga nagsusumbong sa amin. Ang dami, sobrang daming chika boom boom dahil sa mga taong ito na akala nila sila yung bukod tangi na gumawa ng mga effort para magpakita ng support kay PRRD. Binastos nyo. Mga yawa mo. Tanan mo. Akala ninyo, kayo ang bida-bidahan dito. Alam ko kung sino ang inyong mga katsikahan. Alam ko kung sino ang nag-uutos sa inyo. 'Di ba? Kaya nga tinatanong ko, hindi ko kayo inaakusahan na binayaran kayo. Nagtatanong ako, dahil ba sa 3 lechon o sino ang bumili ng lechon, nabigyan ba kayo ng tip ni Amy Marcos o kung sino pa man? Yun lang ang tanong ko. Hindi ko sinabing nakatanggap kayo. Tanungin nyo, nakatanggap ba kayo? Di kung hindi, let the people, 'di ba, decide kung maniniwala sila. Yan po. Okay? Ano pa bang matatandaan ko sa mga eksena dun sa event na yon? So yan ang katotohanan. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga kasinungalingan pa, victim effect kayo. Chipmunk, ikaw Alvin Chipmunk, sinungaling ka. Then pumunta, ayun, nung nag-vlog pala ako, pumunta kami doon ni Spoke sa I will get gas, di ba? May coffee ba? Here's my card, darling. No. Hindi, okay yun. Ito na. Yun palang gas. Sige, no, we'll take care of it. Don't worry about it. Okay. Pahinging kape pampataas ng amats. Please. So, anyway, ano pa ba? So, pumunta tayong Smoke sa Duterte Street, right? Yan. So, nung afternoon ng mga nag-vlog ako, I'm trying to recall ano yung mga nangyayari. Latte ako palangga kung may available. Yes, please. I love sugar. So, ngayon, mga kababayan, bear with me ang lamig sa Switzerland. Dali lang. Kunin ko lang yung salamin. Palangga, halika. Palangga, magkapi kayo. Okay, ngayon, mga kababayan, ikaw, Alvin Chipmunk, nandoon, inaabangan natin. Sino ba darating noon? Basta may darating. Hindi ko lang si Inday pa. Basta, I cannot recall dahil sa sobrang wala akong tulog masyado. Pero, tinatry ko i-recall yung mga pangyayari. Yun yung time na binabash ka. Di ba, Chipmunk? Binabash ka ng mga DDS supporters, ng mga supporters ng bayan all over the world. Anong ginawa mo? Hinila mo kami ni Harry Roque, Attorney Harry Roque at saka ako. Miss Marlica, parang ito yung konteksto. Once and for all, daw po kasi sinasabi, galit, magkaaway tayo or something parang ganun. Magsayaw po tayo ng bangag-bangag. Sumabay ka sa amin ng bangag-bangag, di ba? In-approach ka ba namin na, oy, Chipmunk, sumabay ka sa amin. Magbangag-bangag tayo, ganito, ganyan. Pinilit ka ba namin? Jutang ginina? Pinilit ka ba namin na kasi ang sinasabi mo, na hindi ko kasi napanood yung vlog, basta ito daw yung konteksto na hindi siya nag-agree sa ginagawa namin ni Spokes, yung aming bangag-bangag ngiwi-ngiwi. Jutang ginina, pinilit ka ba namin na sumayaw ka together? Di ba? Wala po kaming ganon. Nakita nyo sa live. In-approach mo ko. In-approach mo si Harry para ipakita sa mga DDS, sa mga supporter ng bayan na we're okay. Pwede na nga kitang pahiyain doon na plastic ka Hindi ko nga sinabi sa mga kababayan, mga palangga, hindi ko sinabi sa inyo na before the event, sinabihan niya ako na hindi ako pwede magbangag-bangag at hindi ako pwede magsalita laban sa mga Marcos.
Dahil sabi ko nga, I will respect sila kasi nag-organize noon. Pinahiya ba kita? Okay, tutodo na natin yung kwento. Okay, may mga witness tayo doon. Ang daming nagreklamo sa akin. Ako ayoko mag-epal-epal dito. Sa dami ng eksena ko sa buhay, ayoko mag-epal-epal, ayoko mag-organize ng event. So yun nga mga kababayan, nagbangag-bangag. Tapos sinasabi mo hindi mo gusto. Alam mo, kung hindi mo gusto ang isang bagay, hindi mo dapat ginawa. Hindi kita pinilit, hindi ka namin pinilit para sumayaw ka kasama namin. Pero ipinakita mo sa viewers mo, sa followers mo, dahil takot ka ma-unfollow. Takot ka ma-unfollow ng followers ni Maharlika at ni Harry Roque. Kaya hinila mo kami, kunwari, sayaw-sayaw kang bangag-bangag for jutang ng viewers. You are for views and for followers. So stop the BS na kasinungalingan. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, Duterte ka ba or Marcos ka ba o Bisaya ka? Okay, dahil sa panahon ngayon, marami talagang traidor. Anong ginawa mo? Inaayos ko kayo. Nag-agree ka na makikipag-meet up ka sa ibang... Kasi prior to, nung pagdating ko dito Palangga, nag-aaway-away na sila. Guys, hindi ko kilala yung mga organizers. Alam nyo, sa dami ng mga Palangga na nag-approach sa akin, hindi ko po matatandaan lahat ng pangalan ninyo. So inayos namin. Pero bago ko pa ayusin sila na mag-meeting yung away-away nila, inayos na sila ni Spokes. Sabi ko, Spokes, kawawa naman. Sabi ko, nakikipaglaban tayo ng isa. Ano ba yung pinag-aawayan ng mga ito? Kasi wala akong idea sa away nila. Sabi ko, pwede ba once and for all ayusin natin to para to kay Pangulong Duterte? Alvin, napakasinungaling mo. Pumunta ka doon, nag-meeting tayo, nagkumpul-kumpul tayo. I hope may nakakita doon. 'Di ba? Pinipilit ko kayo, ay hindi na pala pinipilit. Pinakikiusapan ko kayo na mag-ayos kayo. Mag-meeting tayo, sabi ko, Spokes, baka pwede pang dalawang meeting, mag-mediate tayo kasi hindi po pwede nag-aaway ang mga ito. Anyway, pare-pareho lang naman tayong ng pinaglalaban. So ngayon, mga kababayan, may mga papangalanan natin yung mga palanggado, nandun sila Jessica, ando si Makabayan nandito. Tapos yung kasama namin, ito si Makabayan, hindi ko naman siya kalala, na-meet ko lang siya doon sa sa event at magandang loob, dinadrive marami siya mga dinadrive, okay, na mga personalities, hindi lang kami. So mga palangga, ito yung chika. Okay, Chipmunk, wag mong lolokohin ang mga Duterte supporters at ang hindi ko lahat matanggap ang pambabastos nyo sa mga elderly, sa mga lalo na ang mga kababayan natin mga Bisaya dito sa The Hague. At itong mga palangga ko, whether they are anuman ang group nila, DDS, Maisog, kung anuman ang pangalan, they spend money, they spend their time, umaabsent sa trabaho para magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte, hindi para sa inyo. Jutang Jenina, wag ninyong sabihin na dapat ay magpasalamat kami sa iyo. So nung meeting na po yun, balik tayo dun sa Duterte Street, nag-uusap-usap kami. Nandoon ang SMNI, nandoon ang dami doon, yung iba hindi ko naman kakalala eh. Sabi ko, ayusin na natin to. Sabi mo Chipmunk, oo nga po eh. Sabi niya kasi yung ibang grupo ganito. Sabi ko, wag nang ganun. Pag-usapan na natin. Alam ko naman, hindi naman tayo pwedeng hindi natin kailangan